Hindi ka ba talaga pumunta rito para lang makita ako? Kajigising ko lang, napanaginipan ko pa ang pagkabata natin. Jiangxi, talagang nasobrahan ka na sa layaw. Itinulak mo si Junhao sa tubig. Alam mo ba, na nasa ospital siya ngayon at walang malay? Hindi po. Siya po ang nagtulak sa akin sa tubig. Alam niyo pong takot ako sa tubig. Paano ko naman gagawin yon? Tumigil ka. Huwag mong isipin na dahil mayaman kayo dati, at anak lang ng driver namin si Junhao, ay pwede mo na siyang apihin. Sa bahay namin, walang ganyang pagtatangi. Tama na. Humihingi ka ng tawad kay Junhao. Hindi na namin yan hahabulin. Ako ang humingi ng tawad. Siya ang nanakit sa akin. 2 araw at 2 gabi akong nilagna. Ayaw magbago. Dati, napilayan si Junhao, dahil itinulak mo siya sa hagdan. Ngayon, sinisisi mo na naman siya na itinulak ka sa tubig. Sa tingin ko, kailangan mo talagang bugbugin. Tama na. Hanggang sa pagdating ni Fu Junhao, doon ko lang nalaman na ang pagmamahal na ibinigay nila sa akin ay kaya rin nilang ibigay sa iba anumang oras. Sa bahay na ito, isa lang ang pwedeng maging lalaking pinakamamahal ng mga et. At yan ay ako. Ang binti ko. Kuya Xiaoxi, bakit mo ako itinula? Et, hindi ako. Siya mismo ang nadulas. Kaya, hindi niyo pala ako kailanman pinaniwalaan. Tama ba? Ano man ang mangyari, ako palagi ang may kasalanan. Tama na. Huling paalala ko na ito sa'yo. Kung pagkatapos nito, maglakas loob ka pang saktan si Junhao. Lumayas ka na sa pamilyang Liu. Kuya Xiaoxi, ang teleskopyong ito, pakiramdam ko, mas bagay ito sa aking personalidad. Talaga bang ginawa ito para sa iyo? Pero hindi na mahalaga. Ibinigay na ito sa akin ng mga et. Bagay na bagay. Dialpad. Xiaoxi. Lolo Zhao. Handa akong pakasalan ang inyong apo. Si Zhao Xinyi. Mabuti, napakabuti. Sa wakas ay ikaw ay nakapasok na sa pintuan ng pamilyang Zhao. Dati, tinanggihan mo ang 79 na beses na pag-aalok ng kasal ng pamilyang Zhao. Talagang gusto mo magpasya sa 3 babae ng pamilyang Lu. Magpasya. Bakit ngayon ka nagbago ng isi? Sa huli, panloloko lang sa sarili ang lahat. Ang isang mapalad na lalaki ay hindi dapat magpakasal sa isang hindi mapalad na babae. Ngayon din, utusan ko ang mga tao na bumili ng 10,000 metro ng paputo para ipagdiwang. Sa loob ng maraming taon, ang pamilyang Lu ay nakabangon sa kabila ng pagsubo. Lahat ay dahil sa iyong pagsisika. Kung hindi, matagal na silang nabura sa Jingcheng. Hindi na mahalaga. Ayoko na sa lahat ng yon. Mabiti. Ang pagiging desidido ay tanda ng isang tunay na lalaki. Pagkatapos ng 3 araw, hindi, bukas, papupuntahin ko si Xinyi para sunduin ka. Pagkatapos ng araw na ito, magpapaalam na rin ako sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pamilyang Lu. Giyasi, ito ang punong gingo. Sumisimbolo itong tapat na pag-ibig. Ito rin ang regalo namin sa'yo sa unang araw mo sa pamilyang Lu. Ang punong gingo ay mamumunga lang pagkatapos ng 20 taon. Pagdating ng panahon, sabay-sabay tayong mamimitas ng bunga. Ako ang unang mamimitas para kay Xiaoxi. Ang bilis ng panahon. Gayon ang eksaktong 20 taon mula nang dumating ako sa pamilyang Lu. Kuya Xiaoxi, nagustuhan mo ba ang regalo ko sa'yo? Nagustuhan mo ba? Ikaw ang pumutol sa punong ito. Huwag kang mag-alala sa pagputol ng ilang puno. Kahit hukayin ko pa ang libingan ng mga magulang mo, ang mga et mo ay kakampi pa rin sa akin. Ikaw. Kuya Xiaoxi, huwag mo akong saktan. Jiangxi, hindi ka ba titigil? Bakit mo laging inaapi si Junhao? Inaapi ko siya. Siya ang pumutol sa puno ng dinggo natin. Junhao, anong nangyari? Et Mingyu, pesensya na. Wala akong silbi. Tiwing dumadaan ako, palaging nakaharang sa daan ko ang punong ito. Ilang beses nang nasugatan ang binti ko dahil dito. Kasalanan ko. Hindi ko alam na ang punong ito ay napakahalaga pala kay Kuya Xiaoxi. Junhao, bakit hindi mo agad sinabi? Dapat pinagawa mo na lang sa mga katulong ang ganitong bagay. Bakit ikaw pa ang gumawa? Alam niyo ba kung anong araw ngayon? Gayon eh. Ano man ang araw ngayon, hindi yan dahilan para saktan mo si Junhao.
Okay na, uno lang yan. Kung pinutol, pinutol na. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa binti ni Junhao? We'll see. Ang punong ito ay sabay nating itinanim. Ito ang pinakamahalaga sa puso ko. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko ito. Ang 20 taon ng pag-ugat at paglaki ay maaari ring mawala sa isang igla. Butler, bilisan mo at linisin ang mga basura na yan. Paano kung masaktan si Junhao mamaya? Basura. Xiaoxi, isulat mo na lang ang lahat ng gusto mo simula ngayon. Tutuparin ko ang lahat niyan para sa'yo. Sana. Noon, ngayon at sa hinaharap. Magkasama tayo palagi. Anong klaseng hiling yan? Dati naman, magkasama tayo palagi. Ang mga bagay na walang nagmamalasakit ay talagang walang halaga. Jiangxi, ngayon na, agad-agad. Humingi ka ng tawad kay Junhao. Kung hindi ka hihingi ng tawad ngayon, lumayas ka sa pamilyang Lu. Xiaoxi. Nabalitaan ni Xinyi na papakasalan mo siya, kaya umuwi siya agad. Papunta na siya para sunduin ka. Sino ang papakasalan mo? Xiaoxi, anong ibig sabihin ng tawag na yan? Sino ang papakasalan mo? Sino pa ba ang papakasalan niya? Para lang inisin tayo. Naghanap lang siya ng mga taong magpapanggap, di ba? Dati hindi ko naman napansin. Na ganyan ka pala katuso. Xiaoxi, bakit ka ba ganyan kagulo? Huwag mong isipin na kapag naghanap ka ng mga taong magpapanggap, magsaselos kami. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ete, tingnan mo ang ugali niyang aso. Hindi man lang marunong magpasalama. Dapat pala hindi na natin siya kinuha noon. Nasaktan si Xiaoxi. Masyado ka ring sumobra kanina, bunso. Puro basag na tail sa sahig. Paano mo siya naitula? Hindi ko naman sinasadya. Sige na, tingnan mo na siya. Jiangxi, mukhang pinapansin ka pa rin nila. Kaya siguro, oras na para dagdagan pa ang apoy. Xiaoxi, hindi ba't mahilig ka sa astronomy? Tingnan mo, ito ang astronomy room na inihanda ko para sa'yo. Ito ang sarili mong kalawakan na ginawa ko para sa'yo. Ito ang teleskopyo na binili ko sa mataas na presyo sa auction. Sabi nila, ang mga mahal natin sa buhay na nawala, ay nagiging bituin sa langit at binabantayan tayo. Kapag namimiss mo sila, pwede kang kumingala at tingnan sila. Xiaoxi ang miti mo, at lahat ng pinahahalagahan mo. Palagi kong poprotektahan. Pasensya na, Kuya Xiaoxi. Sabi kasi ng mga maganda ang sikat ng araw dito sa kwartong ito. Makakatulong daw sa paggaling ko. Kaya nila ako pinayagang lumipat dito. Ikaw ang bumagsak sa lahat ng yan. Pero, sabi ng mga ibinigay na nila sa akin ang kwartong ito. Kaya pwede kong gawin ang kahit anong gusto ko. Kuya Xiaoxi, hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Xiaoxi, ayos lang ba ang kamay mo? Lahat ng ito, pinayagan ninyo. Ate Minyu, may nagawa ba akong... Minyu, may nagawa ba akong mali? Hindi kasi ako makakilos ng maayos dahil sa binti ko. Kaya hindi ko masyadong naayos. Ang kwarto ni Kuya Xiaoxi. Nagagalit tuloy sa akin si Kuya Xiaoxi. Hindi rin naman sinasadya ni Junhao. Lalaki ka ba talaga? Ang liit ng puso mo. Siya lang ang nakakaalam kung sinasadya niya yan. Pero kayo, pinagtatanggol nyo siya ng walang kaalam-alam. Ang lalim nga ng pagmamahalan nyo. Huwag nyo nang sisihin si Kuya Xiaoxi. Huwag nyo nang hayaang dahil sa akin. Masira ang relasyon nyo. Ano na naman yung pinagsasabi mo? Ampon ka lang ang pamilyang Lu. Ikaw, pwede namin gawin ang gusto namin dito. Xiaoxi, huwag mong kalimutan kung paano nasaktan ang binti ni Junhao. Utang mo yan sa kanya. Sedge na. Wala na tayong dapat pag-usapan. TSK, sa tingin ko, nasobrahan lang siya sa layaw. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo't linisin mo, yang mga basura na yan.
Kung hindi, lumayas ka sa pamilyang Lu. Dapat matagal ko nang nakita ang totoo. Sa pagkakataong ito, hindi na ako lilingon pa. Pagkatapos kong ayusin ang gamit ko, alis na ako. Alis ka sa amin? Saan ka pupunta? 8. Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi niya? Palagi siyang ginagamit ang pag-alis para takutin tayo. Pero wala naman siyang kakayahan. Eh. Yanran, gusto kong idikit to. Sa'yo. Xiaoxi. Sa notebook na to, para maitala natin, lahat ng maliliit na bagay, sa ating buhay. Ito ang ating mga eksklusibong alaala. Kahit kailan, dapat nating tandaan ang mga magagandang araw na ito. Si Xiaoxi ang pinakamahalagang tao sa atin. Sa hinaharap, gagawa tayo ng napakaraming handbooks. Patuloy nating itatala ang lahat. Hindi pa pala natatapos kahit isang handbook. Ang babay talaga ng mga kay Kuya Xiaoxi. Ang dami nilang magagandang alaala. Samantalang ako, wala man lang akong litrato. Sabihin mo, sinadya mo bang ilabas ang handbook na yan para lang inisin si Junhao? Kung gusto mo, gagawa si ate ng 1,000 para sa'yo. 10,000. Mga walang kwentang bagay. Mga basura mula pa noong unang panahon. Inilalabas pa. Tama. Kung basura lang naman, wala nang dahilan para itago pa. Lahat ng bagay. Pati na ang mga alaala. Ayoko na. Wilsie, umuwi ka na sa amin. Jiangxi, anong ginagawa mo? Jiangxi, nababaliw ka na ba? Ito ang handbook na ginawa nating magkasama. Paano mo nagawang sunugin yan? Basura lang yan. Mas malinis kung susunugin. Kahit basura pa yan, ari-arian pa rin yan ng pamilyang Lu. Sa loob ng ilang dekada. Kumakain ka sa amin. Gumagamit mo sa amin. Anong karapatan mong sunugin yan? Ang pera ng pamilyang Lu, ako ang kumita niyan. Sa mga nakaraang taon, hindi ako nagsasalita dahil inisip ko ang damdamin ninyo. Pero ngayon, hindi kayo karapat-dapa. Kuya Xiaoxi, alam kong naiinggit ka sa akin. Sa loob ng maraming taon, inagaw ko ang pagmamahal ng mga Pero, hindi mo rin dapat adawin ang aking kredito. Gusto ko lang maging bahagi ng pamilyang ito. Kung gusto mong umalis ako, alis na lang ako. Kung paano mo inapi si Junhao noon, hindi ko na pinansin. Pero ngayon, Pati ang kredito na may kinalaman sa buhay at kamatayan. Ang kumpanya, agawin mo pa sa kanya. Lahat ng kontrata ng pamilyang Lu. Inaghirapan ni Junhao sa bawat inuman. Naniniwala kayo sa kanya? Sej. Mula ngayon, tingnan natin kung makakabangon ang Lu Corporation sa tulong niya. Ginoong Jiangxi, pinapatawag ka ng lolo. Xiaoxi, ang payat mo na. Kasalanan ko, hindi ko sila napigilan. Hindi kita naalagaan ng maayos. Lolo, nakalaki ako ng mayos. Dahil sa pagtanggap ninyo sa akin. Ito, ang selyo ng Lu Corporation. At ang lahat na ito, ang ipon ko sa Lu Corporation sa loob ng maraming taon. Ito na ang pambayad ko sa pagpapalaki ninyo sa akin. Mabuting bata ka. Karapat-dapat ka rito. Iniisip ko, kung sino sa tatlo kong apo, ang mapapangasawa mo. Pero silang tatlo, walang paningin. Basta na lang, pinakawalan ka. Isang henyo sa negosyo na bihira lang dumating. Kung hindi dahil sa iyo, matagal nang bumagsak ang pamilyang Lu. Kasalanan lahat ni Chu Junhao. Isang maya na gustong umakyat sa mataas na puno. Lolo, pagkaalis ko, mag-ingat ka palagi. Ito, munting regalo mula kay Lolo. Kunin mo, pa sa dote mo. Sapat na ang respeto. Kahit kailan, andaan mo to. Si Lolo ay nasa panig mo. Kunin mo to. Lolo, anong sabi niyo po tungkol sa dowry? Sino ang magpapakasal? Ano ang kinalaman nyo diyan? Jiangxi, alam ko naman na nagsumbong ka ulit kay Lolo. Sabihin mo na.
Anong kasinungalingan ang ipinagkalat mo sa amin ngayon? Ikaw, at ikaw, lumabas kayo lahat. Kayong tatlong walang utang na loob. Sayang ang pag-alaga ko sa inyo. Lolo, huwag niyo po sabihin yan sa mga Ako na lang ang galitin niyo. Ikaw ang pinagsasabihan ko. Pag nag-uusap ang pamilyang Lu, bakit ka nakikialam? Dayuhan ka naman? Lolo, huwag niyo po ganyan si Junhao. Si Junhao po, isa rin siya sa pamilya natin. AME, kung bakit magulo ang bahay ng pamilyang Lu. Dahil sa kanyang pagpapagulo dito. Kayong tatlo, bulag ang mata, bulag ang puso. Hindi marunong tumingin ng tao. Mula ngayon, kapag lumabas kayo, huwag niyong sabihin kayo ay pamilyang Lu. Lolo, kahit hindi maganda ang background ni Junhao, pero mabait ang puso niya. Araw-araw nagpapakitang tao at nag-iisip ng masama. May iba pa talagang naiinggit at nag-aagawan. Lumabas kayong lahat. Lumabas. Hintayin mo lang. Babalik ako at ayusin ka. Xiao Si. Kinatawan ko ang tatlong apo kong babae. Humingi ng tawad sa'yo. Lolo Lu, Sa puntong ito, wala na akong pek. Ang gusto ko lang ngayon ay kunin ang mga aso na iniwan ng mga magulang ko. Alis na ako. Lolo Zhao. Xiao Si, ang sasakyan ni Xinyi para sa'yo, malapit na dumating. Maghanda ka na. Seji, babalik agad ako. Changli, nandito na ako para dalhin ka sa bahay. Hindi ka na maghihirap. Changli. Su Junhao, masakit ba? Sisisihin ko yung hayop na yan. Dahil sa kanya ka nagka-allergy. Kapag nahanap ko yan, niluto ko talaga yan. Nasaan si Changle? Nasaan siya? May mukha ka pang banggitin yung aso mo? Hindi mo ba alam na allergic si Ho Junhao sa balahibong aso? Si Changle ay laging masunurin. Simula nang dumating siya sa pamilyang Lu, hindi na siya lumabas kailanman. Nasa hawla lang siya. Paano siya magiging sanhi ng allergy mo? Ano ngayon? Kahit gaano pa kasunurin ng aso, may pagkakataon pa ring nakakatakas ito. Hayop na hindi marunong kumanaw ng utang na loob. Sej. Kapag nahanap ko siya, isama ko siya sa pag-alis ko. Si Jiangxi ay lalong nagiging walang modo. Nagkamali na nga, mayabang pa rin. Sa tingin ko, masyado lang natin siyang pinabayaan. Nasobrahan na siya sa layaw. Ate Yanran, medyo sumobra kayo kanina. Si Changle ay, sa huli, ang tanging alaala na iniwan ng mga magulang ni Xiao Si sa kanya. Normal lang na pahalagahan niya ito. Kulungan natin siyang hanapin ito. Changle. Changle, ito ang paborito mong frisbee. Naalala mo pa ba? Changle. 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 Ang Labrador. Ay ang pinakamatapat na aso. Kung sakaling wala na kami ng tatay mo, sasama pa rin siya sa'yo. Ano ang pangalan tuta na ito? Changle na lang ang pangalan niya. Mama at Papa. Sana lagi kang masaya. At laging malusog at ligtas. Changle. Changle, paano nangyari? Wala na si Changle. Huwag ka nang malungkot. Kuya Xiao Si, hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay. Huwag ka nang masyadong malungkot. Ito ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo. Nagustuhan mo ba, kuya? Pinatay mo sa Changle. Papatayin kita. Jiangxi, ano na naman ang pinagagagawa mo? Siya. Pinatay niya sa Changle. Ipaghihiganti ko sa Changle. Kasalanan ko lahat. Kuya Xiao Si, Saji, saktan mo ako. Para gumaan ang pakiramdam ko.
Su Junhao, dapat kang mamatay. Alam mo ba? Jiangxi, tama na. Aso lang naman yan, di ba? Bibigyan na lang kita ang mas marami, di ba? Xiao Si, huwag kang mag-alala. O protektahan din namin siya. Tulad ng pagprotekta namin sa'yo. Hindi na namin hahayaang masaktan pa siya. Yemem? Changle, masakit ba? Magasinungaling. Xiao Si, hindi mo pwedeng isisi lahat. Kay Junhao, Wala ka na namang utang na loob. Kung hindi ka lang tinanggap ng pamilyang Lu, hindi mo na alam kung saang basurahan ka nakahiga ngayon. Mabiti. Sa wakas, nasabi niyo na rin ang mga salitang yan. Pero ang pamilyang Lung gayon. Ano pa ang pinagkaiba sa basurahan? masyado na kitang inispoil. Ayos ka lang ba? Masyado lang akong nagmamadali. Gayon. Wala na akong utang na loob sa pamilyang Lu. Jiangxi, mali ang pagkakaintindi mo kay Junhao kanina. Humungi ka ng tawad sa kanya ngayon. Tumigil ka. Hayaan mo na, Xiao Si. Masyado lang din akong naging padalos-dalos kanina. Ayos lang. Ngayong gabi, ipaghahanda kita ang paborito mong seafood feast. Seafood feast? Masarap ba? Masarap. Lagyan kitang sarsa, ha? Xiao Si? Xiao Si. Xiao Si, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Xiao Si. Hindi mo ba alam na allergic si Xiao Si sa hipon? Paano kung may mangyari sa kanya? Kaya mo bang panagutan? Jiaoxi, Xiao Si, gumising ka. Nagkamali ako. Tandaan ko na yan, Xiao Si. Xiao Si, gumising ka. Kaya pala, nakalimutan mo na pala na allergic ako sa seafood. Sige na, bumalik na tayo para kumain. Xiao Si. Mamaya, apiliin ko ang katiwala ng mas mamahaling aso para sa'yo. Hindi kailangan. Walang utang na loob. Tara na. Ah, Changle, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Sasama ka sa akin palagi, di ba? Yemem. Changle. Changle. Umalis ka na. Panahon na rin siguro para umalis ako. Kuya Xiao Si. Sa huli, ako pa rin ang nanalo sa larong ito. Lahat ng pinahahalagahan mo ay akin na. Ang lahat ng pinahahalagahan ko. Hindi na. Sa loob na maraming taon, ang dami mong ginawa para sa pamilyang Lu. Pero ako, ilang salita lang ang sinabi ko. At naniwala sila lahat. Kahit nang gayon ang araw ng iyong ika-negatibo 20 anibersaryo ng pagbalik sa pamilyang Lu. Hindi ko na rin matandaan. Xiao Si, naawa ko sa iyo. Sa harap ko. Para kanino ka nagpapanggap ng ganyan? Tama ka. Sa harap mo lang. Ako nagiging totoo sa sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Itong wheelchair na bigay ng mga medyo hindi comfortable gamitin. Hindi ka pilay. Hindi ka pilay. Sa loob na maraming taon, nagpapanggap ka lang. Ang pinakamalaking kahinaan ng babae ay ang pagiging malambot ang puso. Kung hindi ko gagamitin ang mga parang ito, bilang isang bagong dating, paano ko malalampasan? Ang isang tulad mo na lumaki kasama nila? Haha. Masyado kitang minamali. Hindi madali ang magpanggap na mabait. Pero nang makita kong pinagkamalan ka ng mga sa loob na maraming taon, pakiramdam ko, sulit ang lahat. Malubha ang pinsala sa binti ng pasyente.
Kahit na sa susunod na paggamot. Halos wala ng posibilidad na makatayo siya ng mag-isa. Et Minyu, ang binti ko. Et Minyu, tapos ng buhay ko. Paano na ako mabubuhay pagkatapos nito? Jiangxi, ikaw ang may kasalanan kay Junhao. Ang sama ng loob mo. Panagutan mo ang mga ginawa mo. Simula ngayon, ang pagkain at pangangalaga kay Junhao ay ikaw na ang bahala. Kung magkaroon siya ng kahit kaunting kapabayaan, hindi kita palalampasin. Hindi ako. Sa loob ng maraming taon, nagpanggap akong pilay para siraan ka. Napapagod din ako. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Kapag uminom ako ng sabaw, kailangan may karn. At hindi ko kayang guyain ang masyadong matigas na karn. Pakiusap, Xiao CJ, jurujin mo muna bago mo ibigay sa akin. Xiao CJ, pakimasal mo pa ako ng kalahating oras. Sa ganoon, magiging 8 oras na tayo magkasama. Para sa swerte. Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Nagpaka na lang ako ng kaunting plano, at napaikot ko kayong mga hanggal. Kapag umalis ka na sa pamilyang Lu, mag-isip ako ng paraan, para sabihin gumaling na ang binti ko. Sa panahong yon, ang buong pamilyang Lu, ay magiging Su Junhao ang apelyido. Su Junhao, papatayin kita. Huwag ka muna magmadali. Alam mo ba kung bakit ako nagpakatotoo sa iyong gayon? Iyon ay dahil gayon. Sa araw na ito, ang ika-negatibo 20 anibersaryo, ang pagbalik mo sa pamilyang Lu, tuluyan kitang palalayasin sa pamilyang Lu. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko sa kanila ang totoo? 10 taon na rin ako sa pamilyang Lu. Kailan ba nakinig sa'yo ang mga bobong babaeng yon? Nga pala, kapag napaalis na kita sa pamilyang Lu, ang mga et mong pinahahalagahan mo, isa-isa kong liligawan. Sino kaya ang unahin ko? Manahimik ka. Junhao, Kuya Xiaoxi, huwag kang ganyan. Jiangxi, sa pagkakataong ito, gusto kong matalo ka ng lubusan. Junhao, Ganyan na naman. 8. Nilalamig ako. Junhao, umakyat ka na. Baka sipinin ka pa. Junhao, mag-ingat ka. Ete, alalayan ka. Ang galing namang palabas. Jiangxi, huminto ka. nakita namin mismo na itinulak mo si Junhao sa tubig. Ano pa ang masasabi mo? Ngayon, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Junhao. Wala na talaga kayong pag-asa. Huminto ka. Gagawa kang masama tapos alis ka na lang? Sa tagal mo sa pamilyang Lu, ganyan ba ang itinuro sa'yo? Mukhang ngayon, kailangan kong linisin ang pamilyang Lu at turuan kang tamang asal. Tapos na ba kayong manaki? Hindi ko man lang napansin noon na ganoon kayo katanga. Pero mas tanga ako. Pinanghawakan ko ang nakaraan natin at hindi ko kayo makalimutan dito. Nagpapanggap lang siya sa mga nakarang taon. Nagpapanggap lang siyang pilay. Naggapanggap na pilay. Junhao, anong nangyayari dito? Kuya Xiaoxi, alam kong hindi mo ako gusto sa loob na maraming taon, pero hindi mo naman pwedeng magbiro ng ganyan. Alam mong masakit sa akin yan. Jiangxi, dati, nabulag ako. Kaya hindi ko nakita ang tunay mong pagkatao. Hindi ko nakita ang tunay mong pagkatao. Para lang magpapansin, kahit ang ganitong bagay, ibinibintang mo kay Junhao. Jiangxi, Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Junhao sa mga nakaraang taon? Alam niyo ba kung paano ako nakaraos sa mga nakaraang taon? Nakuha mo pang sumagot. Sej. Mulang gayon, hindi na ako magsasalita. Kahit isang salita pa sa inyo. Dahil hindi ka natututo. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-unawa? Kaya ngayon, ituturo ko sa'yo kung ano ang tunay na pagdamay. tama nga si Ed. Dahil bulag ka pa rin sa katotohanan. Kaya sa tubig ka na lang. Magbabad hanggang sa maunawaan mo. Ete, at Yanran. Mukhang hindi na niya kaya to. Hilain na natin siya pataas. Pakawawa lang yan niya. Alam mo naman yan. Ngayon, dapat siyang mabigyan ng aral. Sige, tayo na. Ang konsyerto namin ni Junhao. Magsisimula na.
Lahat ng ibang bata marunong lumanggoy. Pero ako, takot palang lumusong. Ang hina ko naman. Easy. Hindi mo kailangang matuto, nandito naman kami. Kahit mahulog ka sa tubig, agad kaming lalanggoy para iligtas ka agad. Kahit kailan pa yan, nandito lang kami sa likod mo. Panaginip lang pala lahat to. Buti naman. Mula ngayon sa pamilya natin, may batang lalaki na tayong matapang. Huwag kang mag-alala. Sa bahay namin, hindi ka makakaranas ng anumang lungkot. Ito ang para sa'yo. Matagal ko nang inihanda ang racing car na ito. Sa tulong nito, si VOC ay magiging pinakamahusay na racer sa buong mundo. VOC ito ang Starry SKY lamp na inihanda ko para sa iyo. Kung gusto mo ang mga bituin sa langit, kukunin din ito ni Ed para sa iyo. Ito naman ang Ultraman na inihanda ni Ete Yanran para sa iyo. Si Ete Yanran ay magiging tulad ng Ultraman. Poprotektahan ka at tatalunin ang lahat ng halimaw para sa iyo. Chelsea, sa karawan mo ngayon, dapat kang humiling ng maayos. Maligayang karawan. Mayroon kang 3 ete, kaya dapat kang humiling ng 3 beses. Tama, lahat ng hiling mo ay tutuparin namin. Sige, humiling ka na. Sana ay manatili tayong magkasama magpakailanman. Isang puno lang yan. Kung pinutol, pinutol na. Walang anumang bagay. Ang mas mahalaga kaysa sa'yo. Sa tingin ko, dahil sa sobrang kabaitan natin sa kanya, nasobrahan na siya sa layaw. Tingnan mo ang ugali niya. Kahit gaano ka pa kabait sa kanya, hindi pa rin siya marunong magpasalamat. Noong araw, hindi ko na sana siya dinala pabalik. Sana. Hindi ko na lang kayo nakilala. Young Master, ayos ka lang ba? Dati naman ang mga ate ay napakabait sa'yo. Bakit naging ganito? Nagbago ng lahat. Wala nang dahilan. Para manatili pa ako sa lugar na ito. Kung Nakapagdesisyon ka na. Ipaghahanda ko na po ang mga gamit mo para umalis. hindi na kailangan. Lahat ng bagay. Ayoko na. Ang 20 taon ng pagtulong sa inyo sa hirap. Ang 20 taon ng pagmamahalan at pagsasama. Mulang gayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Asi. Narito ako para pakasalan ka. Ang swerte mo naman, bata ka. Lumabas ka lang para manood ng concert. Pero ang 3 mong ek, nandoon pa rin sa unahan, nagbibigay daan para sa'yo. Anong et? 3 puno lang sila, na masunurin at nagbibigay ng pera. Pero sa totoo lang, hindi ka ba natatakot na malaman nila? Ang paggapanggap mong pilay. Si Jiangxi ay kasama nila, nagsama na ng maraming taon. Anong gayon? Maari pa bang makabalikan ang nasira na? Isa pa. Kung gaano kalalim ang pagmamahalan noon, ganoon din kalaki ang pagkadismaya ni Jiangxi. Gayon. Seg. Kapag nakuha mo na ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Lu, huwag mong kalimutan ang kapatid mo, ha? Et Mingyu. Junhao, kailangan na nating umuwi agad.
Halos makalimutan ko, takot na takot si Uyaosi sa tubig. Kakatulak lang natin sa kanya sa tubig. Siguradong takot na takot siya ngayon. Junhao, uwi na kami at hihintayin ka. Pangatlong kapatid, bilisan mo. Naka-full throttle na ako. Ang arte-arte niya. Kung may nangyari palaga, matagal na siyang umiiyak dito. Saji, naiintindihan ko. Mukhang ang tatlong ate mo ay nag-alala pa rin kay Jiangxi. Pero paano kung malaman nila na matagal mo nang sinisiraan si Jiangxi? Hindi kaya magiganti sila sa'yo? Ang walang kwentang Jiangxi na yan, karapat dapat ba siyang ikumpara sa akin? Basura lang siya na walang halaga. Kapag umalis sa pamilyang Lu. Bugatti Veyron Customized Edition. Naku, ang ganda ng parada. Ang interior ng kotseng ito ay purong ginto. Sa buong Jingcheng, ang tanging makakapagpakilos ng konvoy na ito ay ang nag-iisang prinsesa ng pamilyang Zhao. Hindi kaya si MS Zhao Xinyi, umuwi na siya sa bansa. Zhao Xinyi. Ang dalaga ng pamilyang Zhao, siya ang mula sa Royal Family of Lawis sa Northern Euro, ang purong tagapagmana. Hawak niya ang kapangyarihan ng buong Jingcheng. Ang mga ordinaryong tao ay malayo pa lang. Makita lang ang likod ng kotse niya. Sapat na para ipagmalaki sa buong buhay. Ganoon siya kagaling? Sana ako na lang ang makapagpakasal sa kanya. Kahit maging live-in partner lang sa bahay nila. Payag ako. Jiangxi. Jiangxi. Ang lalaking ito, Si Jiangxi. Impossible. Si Jiangxi na walang kwenta. Paano niya makukuha ang dalaga ng Zhao? Nagkamali lang tayo ng tingin. Bumalik na tayo agad. Si Jiangxi na walang kwenta. Siguradong nasa bahay pa at nagmumini-mini. Kailangan kong bumalik asikasuhin siya. sana hindi mo masamain. Hindi ko lang matiis. Ang ginagawa nila sa iyo. Asi. Gusto kong malaman ng lahat. Nakarapat dapat kang magkaroon ng pinakamagandang bagay. Alam mo ang nangyari sa akin sa pamilyang Lu. Ikaw ang lalaking pakakasalan ko. Lahat ng tungkol sa iyo. Alam ko. Asi. Lahat ng utang sa iyo ng mundo. Ibabalik ko sa iyo. Pero ikaw ang panganay na ginang ng pamilyang Zhao. Paano mo ako pakakasalan? May mga bagay na malalaman mo rin sa paglipas ng panahon. Sa ngayon, kailangan mo lang malaman na masaya ako na pinakasalan mo ako. Sa mga darating na araw, sisikapin kong mahalin mo ako. Tayo ay magkasama. Tatanda ng magkasama. Ano sa tingin mo, Divil Jayang? May oras ka ba para magpakasal tayo? Pangalawa at pangatlong ed. Dapat pa rin kayong maging pesensyoso kay Uliausi. Dapat pa rin kayong maging pesensyoso kay Uliausi. Kasi sa huli, mahaba pa ang panahon na makakasama natin siya. Mahaba pa ang panahon na makakasama natin siya. Basta hindi niya lang abusuhin si Su Junhao. Pwede ko siyang pagtiisan at maging mabait sa kanya. Sige na, pumasok na tayo. Huwag nating paghintayin si Xiaoxi. Dati, dito niya kami hinihintay. 8 Mingyu, nandito na kayo. Maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap. Baka naman, nagtatampo na naman sa isang sulok. Talagang nasobrahan sa layaw. Pagbibigyan ko pa siya sa huling pagkakataon. Xiaoxi. 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 Nahanap na namin ang lahat ng lugar. Saan ba talaga nagpunta si Xiaoxi? Talagang binibigyan na ng mukha. Ayaw pa. Pinapakalma na nga namin siya. Ayos na yon. Pero umaabuso pa siya. 8 Yanran. Huwag ka nang magalit. Kung ayaw nang bumalik ni Kuya Xiaoxi, hayaan na lang. Ako na lang ang laging kasama ninyo.
Hindi ba maganda yon? Huwag ka nang magsasalita ang ganyan. Si Xiaoxi ay laging bahagi. Ang pamilya natin. Pagod ka na rin ngayon. Umuwi ka na. Magpahinga ka. Kayo talagang mga babae. Ang tatakaw ninyo. Hindi pa ba sapat na mayroon kayong isa? Jiangxi, sana nga umalis ka na talaga. Kung hindi, hindi kita palalampesin. Sobrang sumusobra na talaga si Uyaosi ngayon. Pagbalik niya, kailangan ko talagang turuan siyang leksyon. Bini-bini. Umalis na po siyang master. Umalis. Ano bang pinagsasabi mo? Wala nang magulang si Jiangxi, maliban sa atin na naawa sa kanya. Sa buong Jingcheng, sino pa ang tatanggap sa kanya? Hayaan mo lang siyang magtampo. At bumalik agad. Huwag kang umiyak mamaya. At magmakaawa na bumalik. Yang master, ngayon ko lang naintindihan. Talagang nasaktan ka ng husto. Bakit pakiramdam ko? May masamang mangyayari. Ito. Ang wind chime na nabasag kanina. Nasa itaas ang mga hiling ni Xiaoxi. Ete King gusto kong humiling sa punong gingo. Paglaki ko, magiging kabalyero mo ako. At poprotektahan kita habang buhay. Sige, magkasama tayo habang buhay. Ito ang hiling ni Xiaoxi. Ang dami nating hiling. Na nasa puno ng gingo. Iyon ang sabay nating itinanim. Okay na, isang puno lang naman. Kung pinutol, pinutol na. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa binti ni Junhao? Xiaoxi, patawad. Ang dami kong nagawang masama sa'yo. Hintayin mo, ngayon din, itatanim ko ulit. Ang gingo tree sa bakuran. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigin. Xiaoxi, medyo masakit ang paa ko. Mingyu, kumusta ang pakiramdam mo? Ito ay espesyal kong pinag-aralan sa isang master. Siguradong mawawala ang pagod mo pagkatapos nito. Hindi pa ba bumabalik si Xiaoxi? Hindi pa. 3 araw na siyang nagtatampo. Hindi pa rin bumabalik. Talagang lumalaki na ang ulo niya. Dalhin mo rito ang pangtanggal hangover ko. Bini-bini. Pangtanggal hangover na gamot lang ang meron. Nasaan ang pangtanggal hangover na sabaw? Iyon ay ang reseta, na espesyal na ginawa ng Batang Ginoo para sa inyo. Mahigit 10 uri ng halamang gamot ang idinagdag sa gamot. Siya mismo ang nagbabantay sa kalan, buong magdamag. Maliban sa kanya, walang nakakaalam kung paano ito gawin. Sandali, sandali. Ang gamot ay may 3 bahagi ng lason. Tikman mo ito. Ito ang pangtanggal hangover na sabaw. Mabisa ito. Ang sipag mo. Sino kaya ang mapalad na mapapangasawa mo? Bini-bini. Jiangxi. Kaya kong magising kahit wala ka. Kung kaya mo, huwag ka nang bumalik habang buhay. Sino ang nagpalit ng mga liryo dito ang mga rosas? Paumanhin, bini-bini. Deti, siyong master ang nag-ayos ng mga bulaklak para sa inyo. Kami. Hindi namin alam na allergic kayo sa pollen ng rosas. Mingyu, anong nangyari sa'yo? Wala. Medyo allergic lang ako sa rosas. Mingyu, huwag kang mag-alala hanggat nandito ako. Hinding-hindi ka magkaka-allergy kahit minsan.
Sa pagkakataong ito, talagang naghirap si Liaosi. Kailangan ko siyang bayaran ng maayos. Ito ang paborito ni Jiangxi. Kapag nakita niya ang bagong disenyo na ito, tiyak na matutuwa siya. Sayang at binilhan ko pa siya. Ang paborito niyang brand. Sa totoo lang, hindi niya pala ito gusto. Hindi niya talaga gusto. May tao ba dyan? Dahil hindi niya naman pinahahalagahan ang mga bagay na ito. Itapon ninyo lahat ito. Itapon ninyo lahat. Itapon. Bini-bini. Hindi po sa hindi pinahahalagahan niyang master, kundi ang sukat ng mga sapatos na ito. Hindi niya po talaga maisuot. Paano nangyari yan? Naalala ko ng napakalinaw. Ang mga sukat na ito ay, sukatan pa, yan 3 taon na ang nakalipas. Matagal nang nagbago ang sukat ni Batang Ginoo. Simula nang bumalik si Batang Ginoong Junhao, hindi niyo na inalagaan si Batang Ginoong Jiangxi. Hindi niyo na rin alam kung ano ang kailangan niya, o kung ano ang gusto niya. Paano mangyayari yan? Magkakilala kami simula pa pagkabata. Kabisado ko ang lahat sa kanya. Ang mga damit niya ay L size lahat. Sukat yan ni Batang Ginoong Junhao. Gusto niyang sports car. Gusto rin yan ni Batang Ginoong Junhao. Paano nangyari? Gusto niyang seafood. Xiaoxi, gumising ka. Nagkamali ako. Ate, tandaan ko na yan sa susunod. Xiaoxi. Hindi. Allergic siya sa seafood. Anong nangyayari? Bakit ko nakalimutan ang lahat niyo? Gusto ni Xiaoxi? Astronomy. Ang astronomy ang pinakagusto. Ni Xiaoxi. Hindi ako pwedeng magkamali dito. Ang astronomy room na yon, ibinigay nyo na kay Batang Ginoong Junhao. Nasira na ang mga gamit. Ano na naman ang pinagsasabi mo? Ampon ka lang ang pamilyang Lu. Kaya kung ano ang gusto naming gawin, gagawin namin. Galit na galit lang ako noon. Hindi ko naman gustong saktan siya. Linisin niyo agad ang mga basura na yan. Linisin niyo agad. At palitan niyo ng paborito kong disenyo na may tema ng karagatan. Ngayon, dito na ako titira. Jiangxi, lahat ng sayo ay akin na. Tigil. Gusto lang ni Junhao na matuto. Ang kaunting kalaman sa astronomiya. Ang dami mong utang sa kanya. Isang admission letter. Ano ba yan? Pero ito ang pangarap ko sa mahabang panahon. Pinaghirapan ko, yan ng matagal bago ko nakuha. Ibigay mo na lang kung pinapabigay. Ang dami mo pang sinasabi. Minyu, basura lang ang mga yan. Anong ginagawa mo? Lahat yan ay gamit ni Jiangxi. Walang sinuman ang pwedeng humawak. Junhao. Bumalik ka na lang sa dati mong kwarto. 3 araw na ang nakalipas. Kung babalik si Kuya Xiaoxi, matagal na siyang nakabalik. Siguradong ayaw na niya sa pamilya natin. Imposible. Hindi ako naniniwala. Hindi na tayo iwan. Jiangxi, umalis ka na nga. Pero patuloy mo pa rin ginugulo ang mga etko. Kapag nagpakita ka pa ulit, pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka. Xiaoxi, anuman ang mangyari, ikaw ay miyembro pa rin ng pamilyang Lu. Anuman ang mangyari, kahit baliktarin pa ang buong Jiangqing, kailangan nating hanapin si Jiangxi. Ginong Jiangxi, nasaan ka man ngayon? Ang pintuan ng pamilyang Lu ay laging bukas para sa iyo. Ang pamilyang Lu ay nangangako. Ang pamilyang Lu ay laging magiging tahanan mo. Basta't bumalik ka. Nandito lang kami. Lolo. Xiaoxi, napagod ka ba sa biyahe? Nasaan ang marriage certificate ninyo? Ipakita nyo kay Lolo. Ay, ang ganda. Ang galing. Bagay na bagay kayo. Xiaoxi, ipinagkakatiwala ko sa iyo si Sinyi. Kailangan mo siyang alagaan ng mabuti. Lolo, ang pag-alaga kay Sinye ay tungkulin ko. Haha. Xiaoxi, ito ang mga Cartier Collection Grade, Limited Edition na relo. Hindi alam ni Lolo kung alin ang gusto mo, kaya lahat ng ito ay galing sa mga boutique sa Switzerland. Ahaha. Ito naman ay mga suit na tinahi ng kamay ng mga master tailor sa Savile Row. Mula morning coat hanggang evening wear, bawat estilo ay ginawa ayon sa iyong suka. Porsche, Ferrari,
At Bugatti. Ang mga sasakyang ito sa garahe. Gamitin mo lang. Kung hindi mo gusto, ipapagawa ni Lolo sa headquarters ng brand. Ang isang customized para sa iyo. At panghuli. Ito ang 50% share transfer agreement. Ang pamilyang Zhao. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kumpanya. Kampante si Lolo. Hahaha. Lolo, ito, masyadong mahalaga. Hindi ko matatanggap. Huwag ka ng ganyan. Pamilya tayo, huwag nang magkahiyaan. Ikaw, alagaan mo ng mabuti ang aking apo. Pumili ng singsing. Para maging maayos at kumpleto. Ang kasal na ito. Sinyi, Tara na, mayroon din akong sorpresa para sa'yo. Pumikit ka. Huwag kang sumilip ha. anong sorpresa? Ang misteryoso mo naman. Ano, gusto mo? Nagustuhan mo ba? Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ito ay isang star room na inihanda. Para lang sa'yo. Para lang sa'yo. Hindi ito kailanman mananakaw ng sinuman. Tara na, mayroon pang susunod na sorpresa. Bakit may crayfish? Tandaan mo ito. Mula ngayon, sa hapagkainan ng pamilyang Zoo. Hindi pwedeng magkaroon ng crayfish. Dalhin mo yan. Sinyi. Lahat ng ito ay paborito kong kainin. Peti na rin ang crayfish. Alam mo ang lahat ng malilit na bagay na ito. Walang maliit na bagay. Pagdating sa'yo, Labrador. surprise. Alam kong hindi mo pa rin malimutan. Ang pagkamatay ni Chang Le. Kaya naman, pinili ko talaga ang isang tutang kamukha niya. Para sana makabawi sa iyong panghihinayang. Kumusta? Bigyan natin siya ng pangalan. Gayon. Ang araw ng kasal natin. Tawagin natin siyang Fitang. Sige, siya Oksitang. Sinyi, salamat sa iyo. Sa lahat ng inihanda mo para sa akin. Xiao Si, nakabalik na ako. Nakahanap ako sa Sweden ng isang pinakamagandang puno ng ginggo sa mundo. Bakit kayong dalawa lang ang nandito? Nasaan si Xiao Si? Hindi pa siya nakakabalik. Pero, pinapahanap ko na siya sa lahat ng tauhan ko. Ngayon, Ano? Ang tagal ko nang wala, pero hindi pa rin nakakabalik si Xiao Si. 8 Minyu, 8 Xingchen. Huwag na kayong mag-alala ng sobra. Si Jiangxi ay nagtatampo lang. Nang mas matagal ngayon, kapag nakaranas siya ng hirap sa labas, babalik din siya, na nagmamakaawa sa atin. ngayon, mayroon tayong importanteng balita. Ang nangungunang sosalite ng Jinqiang, ang nag-isang tagapagmana ng Zhao Corporation, Ginang Zhou Tsingy, ay ikinasal na kamakailan. Ang engrandeng kasal ay gaganapin sa loob ng 7 araw. Ayon sa ulat, ang lalaking ikakasal ay si Ginoong Jiangxi. Si Xiao Si ang ikakasal. Hindi ito posible. Ang pinakamamahal ni Uyao Si ay kami, di ba? Ang makakapagpakasal lang sa kanya ay kami lang. Sa tingin ko, nagkataon lang na magkapareho sila ng pangalan. Ang panganay na anak ng pamilyang Zhao ay isang babaeng galing sa pinakamayamang pamilya. Si Jiangxi ay isa lang. Parasite sa pamilyang Lu. Paano siya magiging karapat-dapat? Yan Ran, si Xiao Si, sa kabila ng lahat, ay lumaki kasama natin. Hindi mo siya pwedeng sabihan ng ganyan. 8 at 8 Xingchen. Hindi ko talaga kayo maintindihan. Nakalimutan niyo na ba? Ang ginawa ni Jiangxi, siya ang dahilan kung bakit na-aksidente si Junhao. Kuya Xiao Si, bakit mo ako tinulak? Junhao, ayos ka lang ba? Ang sakit. Jiangxi, anong ginagawa mo? Hindi ako. Siya ang nagtulak sa akin sa kots. Nabangga ako ng kots. Napakabait ni Junhao. Ikaw lang ang laging nambubuli sa kanya. Ngayon, gusto mo pa siyang patayin? Mga binibini, siyang Master Jiangxi ang biktima dito. Tio Zhao, huwag mo na siyang kampihan. Tio Zhao, ano ang ibig mong sabihin? Si Xiao Si ang pinakamalapit sa iyo. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Binibining pangalawa, sa halip na hanapin siya, mas mabuting bigyan mo muna siya ng hustisya. Tingnan nyo ang CCTV footage. Malalaman nyo ang lahat. Tio Zhao,
Ang mga maliliit na panlilin lang yon ni Jiangxi. Kaya niyong lokohin sila. Pero hindi ako. Binibining pangatlo. Darating ang araw na may intindihan mo. Ito ang pagkakataong itinulak ni Ouyao si Junhao. Papunta sa kotse. Paano nangyari yan? Si Junhao ang nagtulak kay Xiaoxi. Su Junhao, bakit mo ako laging pinupuntirya? AMEA. Hanggat nandiyan ka, agawin mo. Ang pagmamahal na dapat ay sa akin. Gusto kong sila mismo. Ang sumira sa tiwala nila sa iyo. Ikaw. Ah, Kuya Xiaoxi, ikaw, bakit mo ako tinulak? Kaya pala. Si Junhao ang may gawang lahat nito. Pinagbintangan niya si Ouyao-si. Sabi ko na nga ba, si Xiaoxi na napakabay. Paano siya makakapanakit ng tao? Nagkamali payo sa kanya. Kung totoo ang lahat nito, ano ang ginawa natin kay Xiaoxi? Talagang lumalabas na ang pagiging walang hiya mo. Naglakas loob kang saktan si Junhao at maging sanhing aksidente niya. Bibigyan kita ng kalahating buwan para magsisi. Kung hindi ka magbabago, Wala kang makakain, kahit isang butil ng bigas. Hindi, et Mingyu. Hindi ko yan ginawa. Et Mingyu. Hindi talaga ako. dapat lang akong mamatay. Paano ko nagawa yan kay Ouyao-si? Nagkasala tayo sa kanya. Anuman ang maging kapalit, kailangan nating hanapin si Xiaoxi. Tama. Babawi tayo sa kanya ng husto. Puntahan natin si Lolo. Siguradong alam ni Lolo kung nasaan si Ouyao-si. Ngayon, kahit lumuhod pa ako, ibabalik ko si Xiaoxi. Binibining Luyanran. Ito ang huling litrato ninyo ni Jiangxi. Hindi nyo pwedeng punitin. Hindi nyo pwedeng punitin. Kilalanin mo ang lugar mo. May lakas ka ng loob na pagsabihan ako. Kung ayaw niyang manatili sa bahay na ito, bakit pa natin itatago ang litratong ito para inisin ang sarili natin? Yan ren. Bunso, anong ginagawa mo? Siyempre, nililinaw ko lang ang relasyon ko sa walang utang na loob na yan. Naglakas loob ba siya magtampo sa atin? Masyado niyang iniisip ang sarili niya. Luyanran, pagsisisihan mo ang ginagawa mo kay Xiaoxi. Hayaan mo na, hanapin muna natin si Lolo. Ang pinakamahalaga ngayon ay maibalik si Xiaoxi sa bahay. Kayo. Jiangxi, Titingnan ko kung anong pakulo ang ginagawa mo. Lolo, pakiusap sabihin niyo sa amin kung nasaan si Ouyao-si. ngayon nyo lang nalaman na magsisi. Huli na. anong ibig sabihin nyo? Magpapakasal na ba talaga si Jiangxi? Emye, Hindi nyo siya pinahalagahan. Pero may iba na magpapahalaga sa kanya. anong ibig sabihin nito? Magpapakasal talaga siya sa iba? Siya. Dapat sa isa sa amin lang siya magpapakasal. AME. Dapat sana ang nobya ni Xiaoxi ay isa sa inyo. Pero sa mga nakalipas na taon, laging inusigan ninyo si Su Junhao. Pinipigilan ninyo siya, inaabuso ninyo, at pinatalsik ninyo siya sa bahay natin. Lolo. Si Jiangxi mismo ang hindi marunong magpasya kung ano ang tama o mali. Kami bilang mga ate niya, dapat talaga siyang turuan ng tamang asal. Sapat na, manahimik kayo kung ano ang nangyari kay Jiangxi sa mga nakalipas na taon. Nakikita ko yan ng mga mata ko. Pero kayong tatlong ito, bulag at walang pakialam sa katotohanan. Sayang ang pag-aruga ko sa inyo. Lolo, lumalabo na ang isip mo. Inaapi mo pa kami para sa isang estranghero. Ano ba si Jiangxi? Manahimik ka. Paano mo masasabi yan? Nakalimutan mo na ba? Noong bata pa tayo, si Jiangxi ang laging nagpoprotekta sa'yo, di ba? Yanran, huwag kang umiyak. Laging poprotektahan ka ni Xiaoxi. Jiangxi.
Bakit ka na naman nagkaganyan? Lolo, ayos lang po ako. Binili nila ako. Para hindi na nila bulhin si Etienne. Si Xiaoxi, sa loob ng maraming taon, lahat ng ibinigay niya para sa inyo. Nakalimutan niyo na ba ang lahat ng iyon? At kayo naman, AMEA, si Xiaoxi, palagi kayong pinoprotektahan. Nakalimutan niyo na ba ang mga pangako niyo sa kanya? We'll see, huwag kang mag-alala. Pangako, gagawin kitang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Si, sumusumpa ako. Poprotektahan kita habang buhay. Hindi ko hahayaang masaktan ka kahit konti. Dahil lang sa isang lalaking nagpapangga. Nakalimutan niyo na ang sarili niyo at ang mga pangako niyo noon. At patuloy niyo pang sinasaktan si Xiaoxi. Lolo, alam na po namin ang aming pagkakamali. Pakiusap, sabihin niyo po sa amin kung nasaan si Uyaosi. Miss na po namin siya. Huli na ang lahat. Kailangan niyo lang malaman na may mas mabuting babae na naghihintay sa kanya. 8 Minyu, 8 Xingchen. Kayo, Lolo, hindi ko po kayang mawala si Xiaoxi. Kahit sino pa ang pakasalan niya. Pakiusap, bigyan mo uli kami ng isa pang pagkakataon. Kahit na, makabawi kami sa mga pagkakamali namin noon. Kung alam niyo lang. Bakit niyo pa ginawa noon? Magandang araw po, sir. Ang lahat ng ito ay gawa ng aming top designer ng brand. Mga koleksyon po ito. Alin po ang mas gusto ninyo? gusto ko yan. Ang singsing na mermaid stair na ito ay ang pinakamalaking flawless diamond ring na umiral. Isa lang ang available sa buong mundo. Ang singsing na ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Sir, mahal na mahal niyo po talaga ang asawa niyo. Ang ibinigay niya sa akin ay hindi kayang tumbasan ng pera. Tanging ang singsing na ito, ang karapat dapat sa kanya. Sige po, ayusin ko na po ang customized gift box para sa inyo. Hindi po namin bibigyan. Ang pagmamahal niyo sa asawa niyo. Sage, Jiangxi. Jiangxi. Xiaoxi, alam na namin na nagkamali kami sa pagkakaintindi sa'yo. Ang kwarto mo ay narenovate na namin para sa'yo. Binilhan ka rin namin ng bagong teleskopyo. Bumalik ka na sa amin. Tama, Xiaoxi. Ang puno ng ginggo sa bakuran. Muli kong ipinatanim para sa iyo. Sadyang galing pa sa Sweden. Hinanak ko ang pinakamaganda at pinakamahal na uri. Siguradong magugustuhan mo. ayoko nang bumalik sa lugar na iyon. Kayo, ayoko na kayong makita habang buhay. Jiangxi, binibigyan ka ba namin ng karapatan? Kami mismo ang lumapit sa iyo, pero nagpapamukha ka pa rin sa amin. Ano, gusto mo pa ba kaming lumuhod at magmakaawa para bumalik ka? Pangatlong kapatid, Maging magalang ka kay Oyaosi. Luyan Ran, inisip mo pa rin ba na katulad ako ng deti? Nahahayaan kang saktan at murahin ako? Kung may susunod pa, hindi ako magpapakita ng awa. Jiangxi, nagpakawala ka na sa labas. Ilang araw pa lang, ganyan ka na kayabang? Sig, dahil hindi ka marunong makaintindi ng kabutihan. Ngayon, ako ang magtuturo sa iyo, para sa iyong mga magulang na maagang namatay, kung ano ang tamang asal. manahimik ka. Humungi kang tawad kay Oyaosi. Para sa walang utang na loob na ito, sasaktan mo ako. Ano ba siya para sa iyo? Siya pa ang dapat kong hinga ng tawad. Tama na, bunso. Nabaliw na kayong dalawa. Araw-araw siyang gumagawa ng gulo dito sa bahay. At binubuli pa si Junhao. Binubuli ko siya. Luyan Ran, magpa-check up ka nga sa mata mo kung may pera ka. Huwag mong isipin na sa dami ng kasinungalingan mo. Malilinlang mo kami. Kailan ba hindi nasaktan si Junhao dahil sa iyo? Puro sugat ang katawan niya. Kapag dinumihan mo pa siya, ipaparanas ko sa iyo ang hira. Magising ka nga. Hindi ganoon ang nangyari. Si Su Junhao ang may masamang bala. Anong pangkukulam ang ginawa sa iyo ni Jiangxi? Niloloko niya kayo. Xiaoxi, Bakit ka bumili ng singsing? magpapakasal ka na talaga? Tulad na nakikita ninyo. Paano ka magpapakasal sa iba? Kung magpapakasal ka man, dapat sa aming tatlo. Nga, Xiaoxi, maliban sa amin. Sino pa ang pwedeng maging asawa mo? Kung gayon, sasabihin ko sa inyo. Ang aking asawa ay walang iba kundi si Zhao Xingyi. Ang panganay na anak ng pamilyang Zhao. Zhao Xingyi? Paano nangyari? Paano siya magpapakasal sa'yo? Nga, siya ang dalaga ng Jingcheng. Kahit magmakaawa ka pa na buhayin ka niya, kailangan mo pang pumila sa Paris. Sino sa inyo ang mga ngahas na saktan ang asawa ko?
Zhao Tsini. Kami ni Jiang Si ay kasal na. Siya ngayon ay miyembro na ng Jiang Corporation. Kung sino man sa inyo ang mga hasbang magsalita ng masama sa kanya, huwag niyo akong sisihin kung hindi ako maging mabait. Kinasal nga siya kay Xiao Si. Impossible yan. Anong posisyon ng pamilyang Zhao? Ang dalaga ng pamilyang Zhao ay naghahanap lang ng bago. Pinaglalaruan lang siya. Kapag nagsawa na siya, hindi niya na alam kung saan ang pintuan ng pamilyang Zhao. Dalagang pamilyang Zhao. Basta't papayagan mo si Xiao Si. Sabihin mo lang ang kondisyon mo. Gagawin ko ang lahat. Kondisyon? Binibining Lu. Sa tingin mo, may karapatan kang makipag-usap sa akin tungkol sa kondisyon. Bulag kayo. Pero sa paningin ko, siya ang pinakamabuting tao sa mundo. Tungkol naman sa'yo, kanina tinanong mo kung ano ang maibibigay ko sa kanya. At anong koneksyon? Ito ang Jade Seal ng pamilyang Zhao. Ang Jade Seal ng pamilyang Zhao ay ipinasapasa sa bawat henerasyon. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilyang Zhao. Sinasabing, sa pamamagitan nito, kayang galawin ang trilyong asset ng pamilyang Zhao. At mas lalo pa, kayang utusan ang buong royal family of Lawis sa Northern Europe. Impossible. Ang Jade Seal na ito ay kayang i-freeze ang pondo ng 37 bansa sa buong mundo. Sabi nila, kapag nakita mo ito, parang nakita mo na rin ang pinuno ng pamilyang Zhao. Paano naman natin ito madaling makikita? Simula ngayon, ang Zhao Corporation ay opisyal na papalitan ng pangalan at magiging Jiang Corporation. Tandaan ninyong lahat, hindi siya ang umakyat sa pamilyang Zhou, kundi ako, si Zhou Xingyi, ay buong puso Na nagpakasal sa kanya. Sinyi, ito, hindi ko ito matatanggap. Si. Ito rin ang desisyon ng buong pamilyang Zhou. Sinyi, kaya kong tulungan ang pamilyang Zhao na matapos ang negosyo. Pero ito, hindi ko talaga matatanggap. Iginagalang ko ang desisyon mo. Ang Jade Seal na ito, itatago ko ito para sa'yo. Ngayon, basta magkasama lang tayo, ayos na. Hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag. Xiao Si, huwag ka nang magulo. Bumalik ka na sa amin. Anong karapatan mong hindi pumayag? Ako at si Zhao Xingyi, kami ang lehitimong mag-asawa. Xiao Si, subukan mong hawakan ang konsensya mo at tanungin ang sarili mo, talaga bang mahal mo siya? Xiao Si, sa loob ng maraming taon, bukod sa amin, hindi ka pa nga nakakahawak ng kamay ng babae. Ilang araw pa lang, sasabihin mong mahal mo siya. Alam mo ba kung ano ang tunay na pagmamahal at kung ano ang paghangalang? Kaya, ang patuloy ninyong pananakit sa akin, iyon ba ang tunay na pagmamahal ninyo sa akin? Kung ganoon, ang tunay ninyong pagmamahal ay nakakadire. Jiang Si, Ang sarili mong pagkakamali, kami pa ang sinisisi mo. Ang kabutihan namin sa'yo sa loob ng maraming taon. Nasayang lang. Sa tingin ko, nabulagan ka na ngayon. Isang isip lang. Gusto lang umakyat sa mataas na puno. Mayabang pa rin kayo gaya ng deity. Siya ang taong gusto kong makasama habang buhay. At siya lang ang kinikilala kong asawa. Xiao Si, huwag ka nang magpakabulag pa. Pwede ba? Hindi mo pwedeng parusahan ang sarili mo. Dahil sa pagkakamali naming tatlo, napakasalan ang babaeng hindi mo mahal. Kayo ang nagpapakabulag. Xiao Si, ang kasal na walang pagmamahal ay hindi masaya. Bumalik ka na sa amin. Pangako namin, alagaan ka namin gaya ng dati. Magsimula ayong muli. Hindi mo ba ako tinanong kanina? Kung gusto ko siya. Kung gayon, sasabihin ko sa'yo. Hindi ko lang siya gusto. Alam ko na. Mahal ko siya. Essay. Nandito ako para pakasalan ka. Sinyi. Nandito ako para pakasalan ka. Xiao Si, hindi mo pwedeng gawin yan. Bitawan mo siya. Jiang Si, sobra ka na sa pag-arte, di ba? Hindi. Hindi ako pumapayag. Essay. Sa sandaling ito, 20 taon na akong naghihintay. 20 taon.
Puno ng peklat na pangit. Pangit! Hindi ako. Kapag inapin niyo pa siya ulit, huwag niyo akong sisihin kung magalit ako. Huwag mo akong tingnan, pangit ako. Huwag kang makinig sa mga pinagsasabi nila. Sa tingin ko, ang kita mo nga, parang maliliit na bituin. Iyon ang unang beses na nakita kita. Ikaw pala yon. Sa mga nakaraang taon, patuloy kitang hinahanap. Nabalitaan ko na lang. Nakinuha ka ng pamilyang Lu. Lihim kitang pinuntahan. Nakita kong maayos ang pakikitungo mo. Sa 3 magkakapatid na Lu. Kaya hindi na ako nanggulo pa. Kung alam ko lang, sana mas maaga kitang kinuha. Sinye. Tapos ng lahat. Biti na lang. Nagkita ulit tayo. Nagkita ulit tayo. Asi. Salamat sa pagtanggap mo sa proposal ko. Para hindi kita napalampas. Sinye. Sa buhay na ito, hindi kita bibigin. Walang utang na loob. Kung sino ang gusto mong pakasalan, pakasalan mo. Wala akong pakialam. Yanran. Tama na. Kung magpatuloy ka pa, hindi na babalik si Xiaoxi. Nga. Gayon, siya at si Miss Zhao ay masayang magkasama. Talagang walang utang na loob. Naalala mo pa ba noong bata ka? Madalas kang masugatan sa pagsasanayang boxing? Si Xiaoxi ang personal na nag-alaga sa iyo. Magtiis ka lang. Kung hindi, mag-infect ang sugat. Buong gabi kanyang winawagaywayan, kaya kinabukasan, hindi niya maigalaw ang braso niya sa sakit, para lang makatulog ka ng mahimbing. Xiaoxi, palaga bang wala siyang pakialam sa atin? Pero sinabi niya, napapakasalan niya ang isa sa atin. Pero pinakasalan niya ang iba. Siya ang nagbago. Tinalikuran niya ang ating pangako. Hindi siya ang nagbago. Tayo ang palagang bumigo sa kanya. Kuya Xiaoxi, bakit mo ako tinulak? Si Su Junhao ang patuloy na naninira kay Xiaoxi. At pinili nating hindi maniwala sa kanya. Kaya siya umalis. Paano nangyari to? Kaya pala. Hindi nyo pala ako kailanman pinaniwalaan. Di ba? Ano man ang mangyari. Ako palagi ang may kasalanan. Ano ba ang ginawa ko? Mga bagay na hindi karapat-dapat. Mga basura na ilang taon na ang nakalipas. Nilalabas pa rin. Hindi ka na naman marunong tumanaw ng utang na loob. Kung hindi ka inampo ng pamilyang Lu, hindi mo alam kung saang basurahan ka nakahiga ngayon. Ngayon, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Junhao. Malinaw kong sinabi, napoprotektahan ko siya palagi. Pero patuloy ko siyang sinasaktan. 8. Nagkamali ako. Nagkasala ko kay Xiaoxi. Hindi lang ikaw ang nagkasala. Sa kanya. Ayos lang. Ang pinakamahalaga ngayon ay, pagbayarin natin ang salarin. Pagbayarin siya. Etminyu, nandito pala kayo. Ang tagal ko kayong hinanap. Tamang-tama ang dating mo. May regalo kaming ibibigay sa'yo. Etminyu, bakit nyo ako dinala rito? May ibibigay ba kayong regalo sa akin? Huwag kang magmadali. Malapit na. Etminyu, tulungan nyo ako. Yanran. Bakit nyo ako binangga? Ang sakit. Dapat lang na masaktan ka. Noong binangga mo si Xiaoxi, sa kots, naisip mo ba kung gaano siya nasaktan? Hindi ako. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Siya ang nagpatulak sa akin. Hanggang ngayon, naglakas loob ka pa ring pagbintangan si Xiaoxi.
Talagang hindi ka nagbabago. Et Yanran, maniniwala ka sa akin. Et Xingchen. Nabulag lang ako sandali. Mahal na mahal ko kayo. Gusto ko lang. Maranasan ang pagmamahal na natatanggap ni Kuya Xiaoxi. Mahal mo kami, pero hinayaan mo kaming. Saktan ang pinakamamahal naming si Xiaoxi. Ano bang kasalanan niya? Nagkamali ako. May kasalanan ako. Sumusumpa ako. Hindi ko na ito gagawin uli. Anuman ang ipagawa ni Kuya Xiaoxi sa akin, gagawin ko. Et Mingyu. Pakiusap. Wala ka ng pagkakataon. Mga gwardya, Et Mingyu. Hawak ko pa. Ang proyekto ng Lu Corporation. May silbi pa ako sa Lu Corporation. May silbi pa. dahil may silbi ka pa sa kumpanya. Papayagan kitang mabuhay muna. Et Yanran, huwag kang mag-alala. Magtatrabaho ako ng maayos. Para tubisin ang mga pagkakamali ko. Nga walang niya kayo. Paano nyo nagawa ito sa akin dahil sa walang kwentang Jiangxi na yan? Ganyan nyo ako tratuhin. Balang araw, pagbabayaran nyo ito ng 100 bises. Sila ang tatlong malalaking pamilya. Na nakikipagtulungan sa atin. Siguradong makikipag-usap sila tungkol sa kooperasyon. Su Junhao. Kailangan mong magpakitang gilas para makabawi. Binibining Lu. Hinahanap namin si Ginoong Jiangxi. Ginoong Jiangxi? Bakit ganoon nila tawagin si Uyaosi? Wala si Uyaosi dito ngayon. May kailangan ba kayo sa kanya? Kami, si Gu. Pwede mo akong kausapin tungkol sa anumang bagay. Umalis na ba si Ginoong Jiangxi sa pamilyang Lu? At hindi na babalik? May kaunting hindi pagkakaunawaan kami ni Xiaoxi. Kapag naipaliwanag na ang mga pagkakamali, kusa siyang babalik. Kung gayon, ang pakikipagtulungan namin sa pamilyang Lu ay nagtatapos na rito. Ginoong Xiao, hindi ba maayos naman ang pakikipag-ugnayan ninyo? Kahit sa Junhao, bakit bigla na lang ititigil? Nga. Sino ba si Su Junhao? Nakipagtulungan kami sa pamilyang Lu dahil kay Ginoong Jiangxi. Kung hindi dahil sa kanya, kahit pa si Lolo Lu, hindi namin bibigyan ng pansin. Kaya pala, Xiaoxi. Su Junhao, niloko mo na naman kami. Hindi ba sinabi mong ang mga kooperasyong ito ay nakuha mo sa pag-inom ng ala, baso-baso? Eko, Mukhang ang tatlong binibini ng pamilyang Lu. ay hindi rin marunong kumilala ng tama at mali. Kaya pala umalis si Ginoong Jiangxi. Noong panahong nalulugi ang pamilyang Lu, siya lang ang nag-isang lumapit sa amin. Nagagastric bleeding siya sa pag-inom para lang makuha ang proyekto. Siya ay isang henyo sa negosyo na bihira lang makita sa loob ng isang siglo. Sa pagpapalawak ng aming kumpanya sa loob ng maraming taon. Salamat sa kanya. Saan ka na naman nagliliwaliw? Gabi na umuwi, at amoy alak ka pa. Hindi. Nakikipag-ugnayan lang ako. Ikaw lang. Kung magdadahilan ka, ayusin mo naman. Kung ganyan ka pa, huwag ka nang bumalik. Hindi. Eko. Ang pera ng pamilyang Lu, ako ang kumita niyan. Hindi ko sinabi noon dahil ako. Inaalala ko ang damdamin ninyo. Pero ngayon, hindi kayo karapat-dapat. Kung gayon, Totoo pala ang lahat ng sinabi ni Xiaoxi. Ang dami niyang ibinigay para sa pamilyang Lu. Pero ganoon ang ginawa natin sa kanya. Amarg, 3 taon na tayong magkasosyo. Bigyan mo pa kaming isa pang pagkakataon, please. Aumanhin, si MR Jiangxi lang ang kinikilala namin. MR2. 3 matatandang walang silbi. Anong benepisyo ang ibinigay sa iyo ni Jiangxi? Su Junhao, dapat kang mamatay. Dapat kang mamatay. Eko, Et Yanran, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako. So Junhao, inangkin mo ang mga nagawa ni Uyaosi. Niloko mo kami sa loob ng maraming taon. Sisiguraduhin kung hindi ka makakatakas. At hindi ka rin makakamatay. Et Mingyu, patawarin mo ako. Et Mingyu, Patawarin mo ako. 8 Mingyu. Ang tatlong malalaking pamilya ay nagidraw ng kanilang puhunan.
Ang pinakamalaking pundo ng pamilyang Lu ay naputol na. Ngayon, ang buong Lu Corporation ay maaaring. Hindi mangyayari yan. Ang pamilyang Lu ay may daang taong pundasyon. Kahit nag-withdraw ang tatlong pamilya, mayroon pa tayong ibang kasosyo. Ayos lang yan. Bini-bini. Lahat ng kumpanya ay sabay-sabay na tinapos ang kanilang pakikipagtulungan sa Lu Corporation. Ang halaga ng shares ay bumagsak ng 80% kagad. Ano? Agad na kontakin ng bangko. Humingi ng pagbawi ng pondo. Tumawag ang bangko kanina at sinabing, i-freeze nila ang lahat ng ating ari-arian. Paano nangyari yan? Ang pamilyang Lu. Ang pamilyang Lu ay nalugi. Patawad, Xiaoxi. Kami ang nagkamali sa'yo. Kasalanan lahat ng masamang taong si Su Junhao. Kung hindi dahil sa kanya. Hindi sana umalis si Liaosi. At ang pamilyang Lu. Hindi sana magiging ganito ngayon. Ang pundasyon ng pamilyang Lu ay hindi dapat masira sa aming mga kamay. Pupuntahan natin si Liaosi para magmakaawa. Anuman ang maging kapalit, kailangan nating makuha ang kanyang kapatawaran. Umalis na kayo. Ang galing naman ni Si Jiangxi. Ang bata pa, pero ang kagumpay na. Kung bibigyan niyo po kami ng pagkakataong makipagtulungan, Si Jiang, malaking karangalan po iyan para sa amin. Si Jiang, ang kumpanya namin ay nasa top 50 sa buong mundo. Pangmataas na antas ang resources at connections namin. Makipagtulungan na po kayo sa amin. Xiaoxi. Xiaoxi. Xiaoxi, alam na namin na mali ang akala namin sa'yo. Pero, pinarusahan na namin ng husto si Zhu Junhao. Ngayon, talagang nahihirapan ang pamilyang Lu. Malapit na kaming magbangkarota. Nakikiusap kami. Bumalik ka na, please. Sa mundong ito, ang pinakawalang kwenta ay ang pag-unawa na dumating na huli. Xiaoxi, kailangan mo ba akong magpaalis sa kanila? Kahit pa itaboy mo kami palabas ngayon, hindi pa rin kami susuko. Ngayong araw, hindi kami alis kahit mamatay. Finyi. Ang mga nangyayari dito, ako na ang bahala. Magpahinga ka muna. Xiaoxi. Alam na namin na mali kami. Hindi ko hinihingi na bumalik ka sa pamilyang Lu. Tingnan mo kami. Sa tagal ng pinagsamahan natin, Tulungan mo naman kami kahit minsan. Mula ng paulit-ulit ninyong, pinili si Fu Junhao. Tapos na ang lahat sa atin. Gayon, makikipag-usap kayo tungkol sa damdamin? Hindi kayo karapat-dapa. alam kong galit ka pa rin. Pero isipin mo, sa loob ng maraming taon, hindi ka naman pinabayaan ni Lolo, di ba? Ang proyektong ito para sa Lu Corporation ay napakahalaga talaga, kahit na para lang kay Lolo. Ibigay mo na sa amin ang proyektong ito. Pwede ba? Sa mga taong ito, ako ang laging umayos sa bawat problema ng Lu Corporation. Wala na akong utang na loob sa pamilyang Lu, at sa kakayahan ninyong gayon. Anong karapatan ninyong makipag-usap sa akin tungkol sa proyekto? Tama, anumang kumpanya dito ay mas malakas ng 100 beses kaysa sa Lu Corporation. Kayo, tatlo, bukod sa pagiging maarte. Ano pa ang alam ninyo? Ang negosyo ay parang digmaan. Ang proyekto ay hindi makukuha sa pamamagitan lang ng pagmamakaawa. Tapos na tayo. Umuwi na kayo. Sige. Xiaoxi. Alam kong ngayon, huli na ang lahat para sa anumang sasabihin namin. Pero, Babayaran ka namin at hihinging tawad. Basta bigyan mo lang ng pagkakataon ang pamilyang Lu. Xiaoxi. Ano ang ginagawa ninyo? Deti. Para sa mga social event ng pamilyang Lu, uminom ka hanggang sa magdugo ang tiyan mo. Ngayon, babayaran ka naming alak. Personal naming mararanasan ang sakit na naranasan mo. Ano ang ginagawa ninyo? Wala akong pakialam. Xiaoxi, taos puso kaming nagsisisi sa ginawa namin sa iyo. iinom kami hanggang sa mapatawad mo kami. Seryoso sila. Ang tatlong dalaga ng pamilyang Lu, hindi magaling uminom si Ed Minyu. Ang dalawa pa ay hindi umiinom ng alak. Parang inumin nila lahat ng alak na hindi nila nainom sa loob ng mahigit 10 taon. Ngayong gabi,
Ang 20 bote na ito ay para pasalamatan ka sa pagpunta sa ICU para sa pamilyang Lu. Ang 30 bote na ito ay para bayaran ang sinira naming taos pusong pagmamahal mo. Ang 40 bote na ito ay para humingi ng tawad sa aking pagkabulag at kamangmangan. Diyos ko, nabaliw na ba ang 3 dalaga ng pamilyang Lu? Talagang ininom nila ang napakaraming bote. Basta mapatawad lang kami ni Uyaw si. Kunting alak lang to, wala yan sa akin. Pakikuha pang alak. Makakamatay yan kung magpapatuloy kayo. Okay lang ako. Kaya ako pa. Tama na. Hindi ba sa inyo, nakakatawa ang ginagawa nyo? Parang boat na to. Nabasag. Nabasag na, yon na yon. Akala nyo ba sa pag-inom ng ilang boat, pagyak ng ilang patak, ang sakit na nakaraan, mabubura na? Luminyo, araw-araw kang nagpapakita, napatas at walang kinikilingan. Pero tuwing may problema, ang laging kumikiling kay Su Junhao, ay ikaw pa rin. Lu Xingchen. Hindi yan pagiging mahinahon, pagkamaalamat yan. Kapag hindi ikaw ang nasasaktan, kaya mo pang, huwag tumingin. At ikaw naman, Lu Yanran. Ikaw ang pinakakatawa. Hindi mo pa nga alam kung ano ang tama at mali, kaya ka lang ginagamit ng iba. Xiao si, hindi yan totoo. Kahit na, ganito ang ginawa namin sa'yo. Totoo, mahal na mahal ka namin. Ang sakit na dulot, ang pagmamahal ang pinakamasakit. May mga alaala na hindi kayang burahin. Ang panahon. Bawat pekla na ibinigay ninyo sa akin. Nakaukit sa aking puso. Xiao si, patawarin mo kami. Huwag kang umalis. Anong nangyari? Bakit wasak ang bahay? Et Mingyu, lahat ng ito ay gawa ni Kuya Xiaoxi. Ibig mong sabihin, si Xiao Si, ang nagdasira ng bahay natin. Nagmamakawa ako kay Kuya Xiaoxi. Sinabi ko na, lahat ng ito ay kasalanan ko, na sa akin na lang siya magalit. Pero sabi niya, gusto niyang maranasan ninyo, ang mawala ng lahat. Sigurado ka bang si Xiao Si ang gumawa nito? Pinilit kong protektahan, pero wala akong naprotektahan. Et Mingyu. Kasalanan ko, napakahina ko. Su Junhao, ang galing mo talagang umarte. Talaga, lalong gumagaling. Kaming tatlo, bakit hindi namin napansin noon na ikaw ay isang walang utang na loob na hayop? Kahit gaano pa kami kamuhian ni Xiao Si, hindi niya gagayin ang ganitong walang puso na bagay. Mukhang hindi ka pa natuto. Sa huling leksyon, ngayon, ipaparamdam ko sa iyo habang buhay ang lasa ng paninira kay Xiao Si. Ang taong yurakan ninyo. Noon, gayon, siya na pala ang pinapangarap ninyong piting buwan. Hindi ka pilay. Nga, hindi ba't gusto ninyo palagi na gumaling ang binti ko, gumaling na ang binti ko? Bakit? Hindi ba kayo masaya? Naglakas loob kang lokohin kami. Ang tanga mo talaga. Gusto ko lang naman. Ang pagpapaalis lang kay Jiangxi sa pamilyang Lu. Paano ko naman gagawin yon para sa kanya? Lumpuhin ang binti ko. Pero, ang ginawa ng tatlong hindi talaga binigo ang aking pag-arte. Kasalanan mo lahat. Dahil sa'yo, nasaktan namin si Xiao Si. Kasalanan ko. Sa simula pa lang, hindi ko na sana dinala ka sa pamilyang Lu. Kung hindi, hindi sana kami iniwan ni Xiao Si. Aking mabubiting Bakit naman ako ang dahilan ng pag-alis ni Jiangxi? kayo ang sumira sa kanya. Subukan mo pang magsinungaling. Sisirain ko ang bibig mo. May nasabi ba akong mali? Pinutol ko ang puno niya. Sinira ko ang kwarto niya. Sinakal ko hanggang mamatay ang aso niya. Nang sinadya ko siyang itulak sa tibig, kayo ang nanakit at nagalit sa kanya. Alam ninyong lahat
na ang mga magulang ni Jiangxi ay namatay sa aksidente sa sasakyan at pagkalunod. Pero sinadya ninyo pa rin siyang itulak sa tubig. Xiao Si. Kayo ang pinakamamahal ni Jiangxi. Pero sinaktan niyo siya. Binigo niyo siya. Ang tunay na nagdulot ng pagkadismaya kay Jiangxi at nagtulak sa kanya paalis ay kayo. Hindi ako. Hahaha. Xiao Si. Bulag ako. Sabi ko noon, maniniwala ako sa'yo palagi. Pero ako pa rin, ang unang nagduda sa'yo. Dapat lang mamatay ako. Sabi ko noon, o protektahan kita palagi. Pero ako ang pinakamasakit na nanakit sa'yo. Ang dami naming utang na loob, kay Xiao Si. At ikaw, si Junhao. Hindi ka karapat dapat mabuhay. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Binabalaan kita. Nasa lipunan tayong gayon na may batas. Ngayon, naiintindihan mo na ang batas. Noong sinisiraan mo, si Xiao Si, bakit hindi mo naisip na maging isang mabuting mamamayan? Dahil mahilig kang magpanggap na pilay. Kung ganoon, maging lumpo ka na lang talaga. Masakit ba? Ang sakit na dinanas ni Xiao Si sa loob ng maraming taon ay daan-daang beses na mas matindi kaysa sa iyo. Ako. Nagkamali ako. Nagbayad na ako ng kapalit. Pakiusap, palayain niyo na ako. Nagsisimula pa lang ang lahat. Su Junhao. Masyahan ka sa malaking regalo na inihanda namin para sa'yo. Kalad ka rin siya. Mga binibini. Sabi sa balita, si Ginoong Jiangxi ay ikakasal pagkalipas ng 3 araw. Et Mingyu. Et Xingchen. Et Yanran. Nagbago na ang lahat. Umalis na si Ouyao Si. Hindi na maibabalik ang dati. Ano ito? Ang diary ni Xiao Si. Gayon, ay Hunyo 14 na, 2015. Pagkatapos na aksidente. Akala ko ay isa na akong ulilang bata na walang nagmamahal. Hanggang sa sila ay tumakbo papalapit sa akin nang nakangiti at nyakap ako. Sa sandaling iyon, alam ko na, may pamilya na ulit ako. Halika. Upo ka. Mingyuy ah. Halika, halika. Jiangxi ah. Mulang gayon, Makakasama mo ang 3 ate mo sa pamumuhay. Sila ay mga tao ng pamilyang Lu. Mga et. LLB0 Kumusta kayo? RT0 RYS0. RYS0. Kumusta kayo? Ako si Jiangxi. Konti lang ang kinakain ko. Hindi ko kailangan laruan. Lahat ng gawaing bahay. Sisikapin kong gawing. Pwede ba akong manatili? Ang galing! Ang galing! Mulang gayon, may maliit na lalaki na sa bahay natin. Huwag kang mag-alala. Sa bahay namin, hindi ka makakaranas ng anumang paghihirap. Mabait sa akin ang 3 et. Bawat araw, Nakasama ko sila. bawat minuto, bawat segundo. Sobrang saya ko talaga. Yung mga araw na yon, hindi ko yan makakalimutan kailanman. Xiao Si, maligayang kaarawan. Ngayong birthday mo, mag-wish ka ng mabuti ha. May 3 ate ka. Kailangan 3 wish ang gawin mo. Tutuparin namin lahat yan para sa'yo. Ah, Maligayang kaarawan. hahaha. Yemem, Ang sarap naman. Gusto mo ba? Gusto ko. Inihaw na tupa. O kaya, inihaw na baka? ito. Kain ka na. Matagal na akong hindi nakakakita ang ganitong kalangitan. Ang liwanag naman. Anong nangyari sa'yo? Medyo, namimiss ko sila mama at papa. Miss ko rin sila, na magkasama sila magpakailanman. Eko, hindi ba magpo-family picture tayo? Sa puso namin, ito na ang pinakaperpekto. Ang family picture, ah. Tingnan mo, ito kaming 3.
Mga singsing na pinasadya namin. Sa hinaharap, Kung magkaroon kang pagkakataon, ikaw mismo ang magsuot nito sa amin. EMM. Anuman ang mangyari, hinding-hindi tayo maghihiwalay. Tayo. Palaging magkasama. Sana lang. Himinto ang oras. Para lagi tayong ganito. Masaya. At maganda, kung sana lang, lahat ay tulad ng dati. Ang nakatayo sana sa tabi ni Xiaosi ngayon ay isa sa amin. Ang pagmamahalan natin. Hindi pe. Hindi ko kayang iwan si Xiaoxi. At hindi rin ako bibitaw. Siguradong makakabalik tayo sa dati. tayong magkakapatid, Magtutulungan. para mabawi si Uliausi. Xiaoxi, ngayon, ipinagkakatiwala ko sa'yo. Ang pinakamahalaga kong kayamanan. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Gagamitin ko ang buong buhay ko para pahalagahan si Finye. Xiaoxi, magpa-picture tayo. Mama, Papa. Lolo. Xiaoxi, tingnan mo. Ang ibang tao ay narito ngayon. Ang ibang tao, kahit gaano kalayo, ay darating pa rin ngayon. Dahil sa pagitan natin, wala namang ibang tao. Mayroon lang. Mga pamilyang, Nagkahiwalay. isang pamilya. Tatay. Nanay. Xiaoxi, kahit na sila ay nasa malayo na, ang pagmamahal nila ay hindi kailanman nawala. Sa bawat hakbang mula ngayon, magkasama tayong lalakad. Dadalhin natin ang kanilang pagmamahal. At magkasama nating haharapin ang ating buhay. Sinyi. Salama. Mangyaring magpalitan ng singsing ang ikakasal. Hindi pwedeng matuloy ang kasal na yan. Hindi pwedeng matuloy ang kasal na yan. Diyos ko, Ang kasal ng dalaga ng pamilyang Zhao, may mga ngahas pa ring manggulo. gayon ang kasal namin ni Finye. Hindi kayo imbitado. Uliausi, alam ko, ang mga pagkakamali namin, hindi na mababawi, pero itong 20 taon, ang pag-aral natin ng magkasama, paglalaro, at paglalakbay ang lahat ng alaala. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Matagal ka nang naging pinakamahalagang tao sa buhay namin. Alam naming mahal ka namin. Hindi namin kaya kung wala ka. Ang mga wedding gown na ito, naalala mo pa ba? Dati sinabi mo, pakakasalan mo ang isa sa aming tatlo. Ngayon, narito kami para tuparin ang pangako. Ang nakaraan. Hayaan na lang natin itong manatili sa nakaraan. Akong gayon. Gusto ko lang magpatuloy. Pero ang kinabukasan namin ay hindi kumpleto kung wala ka. Jiangxi, pakasalan mo kami. Manatili tayong magkasama habang buhay. Tingnan mo, Ito ang aming tatlo, espesyal na ipinagawa na singsing. balang araw. Sana ikaw mismo ang magsuot nito sa amin. Anuman ang mangyari, hinding-hindi tayo maghihiwalay. Tayo. Palaging magkasama. Sinyi, salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Papakasalan mo ba ako? Gusto kong makasama ka habang buhay. Hanggang kamatayan. Tandaan mo, Kung gusto mo, kung nagsisisi ka, nandito pa rin kami. hihintayin ka namin palagi. Para sa'yo, handa kaming hindi magpakasal habang buhay.
Sir Jiang, malusog ang mga bata. Lalaki o baba? Binabati kita, Sir Jiang. Si Kim Zhu ay nanganak ng triplets. Papa, Mama. Naging mabait ba kayo sa guro nyo sa eskwela? Opo. Ang babait nyo. Tara, umuwi na tayo. Xiao Si noon, kung pinakasalan niya ang isa sa amin. Siguro kasing laki na rin yan ang mga anak namin. Tingnan mo yung batang lalaki. Kamukhang kamukha ni Xiao Si. Xiao Si, o protektahan ka namin habang buhay.